So, ang i-review nga po natin ngayong araw ay isang game kung saan pwede tayong kumita ng pera kahit hindi nag-invite ng maraming users at hindi natin kailangan ng puhunan sa app na ito, as in libre po siya. Ang tawag sa app na ito ay Tally Up Tiny Games Big Money. So, sa home dashboard po natin sa application na ito, makikita natin sa currency na meron silang dollars. Dalawang currency. Dollars yung isa. Tally up tokens ang tawag dito, which is converted na po siya sa dollars. Actually, crypto po siya. Game crypto. So, nung next po natin na currency sa kanilang application ay bananas, which is ginagamit sa entry fee para sa kanilang events na pwedeng manalo ng prizes like cryptocurrency, cash din, which is tally up tokens at others. At dito naman po sa items nila, gems po yung prices para sa mga nare-refer yung mga users, which is optional lang, hindi pa po natin ito magagamit sa withdrawals. At next naman po natin na spin, isa pong spin, at magagamit lang po ito kapag meron tayong fragments, pag umabot ng 100 fragments, which is makikita natin sa bar. Tapos isa naman po dito ay basic spin, which is mapapanalunan natin sa challenges or goals. Sample, pag mag-i-spin po tayo, cash lang po yung makikita natin na prices, which is nice. At isa rin po pala sa dahilan kung bakit nasabi kong libre ang application na to ay every time na mag-zero yung balance nyo sa application, pwede po tayong magkaroon ng basic spin sa panonood lamang ng ads. Kaya hindi po tayo mag-aalala na baka hindi na tayo makapaglaro sa pagtataya, which is competitive na paglalaro at not just for fun. So, pumunta naman po tayo sa power play nila. Dito naman po sa power play, maaari nating iset yung power play, which is nag-accept lamang ng taya for specific amount. Sample, pinakamababang bet natin ay 0.02, depende sa inyong balance. Maximum bet na 0.04. At kung ayaw nyo naman po na magkaroon ng kalaban na may taya, pwede rin po tayo sa non-power play mode, which is just for fun lang. Maglalaro tayo ng walang taya. So, try po natin. At sa game nga po na ito ay makikita natin yung magnets for both sides. May numbers, which is yung power ng magnets. The higher the power, yun yung maaaring mag-claim ng coins. Sample, pili natin yung number 1.
higher yung sa kalaban, lower sa akin. So napunta sa kanya yung coins. Next 2. By the way, meron po tayong meter dito kung saan kailangan makakuha ng 10 coins para manalo. So kahit alin po dito sa choices, pwede nating piliin. 1 to 7. Depende sa inyo kung ano yung nararamdaman yung dapat na maaaring magpanalo sa inyo. Kung sino pong merong may pinakamaraming coins, siya pong nananalo. Pero 10 lang po yung maximum na coins na pwede nating makuha bago may declare as a winner. Yung may 10 coins po na maximum kung sinong player. So next naman po nating tignan ay ang goal section, which is mga quest na pwede nating tapusin habang naglalaro. So dito po meron tayong seasonal na knockout phase, which is every time na maglaro tayo at manalo, may makukuha tayong boxes. Sa boxes na yan, meron pong laman yan na prizes, either bananas or fragments ng spins. At meron din po tayo ditong roadmap kung saan may claim po natin yan depende sa boxes na nakakolect. Sample 5 po dito bago makakuha yung 25 bananas, tapos 5 ulit dito para makuha yung mystery cash. Dito naman 5 din na boxes ang kailangang makuha bago makuha yung 425 basic spin fragments. Para makaspin naman po ay kailangan natin ng 100 fragments, which is madali lang makuha kasi sa daily challenges palagi pong merong basic spin fragments na makakolect. Madali lang yung mga goals na kailangan nating tapusin. Meron rin po tayong bananas and other prizes na makakuha. At pumunta na naman po tayo sa events. Dito naman po sa events, mag-focus lang po tayo dito sa mga various events kung saan tayo pwedeng makasali. So dito po makikita natin yung entry fee is wala po siyang entry fee, which is free. At makikita po natin dito yung mga players kung saan at anong round na po sila. At dito naman po tayo sa feed. Ito po sa feed, meron po yung mga players na katatapos lang maglaro. At yung mga replay na pwede nating panoorin
kung sakaling gusto nating malaman yung mga strategies nila or just for verification purposes. At sa prizes naman po, meron pong prizes sa winner na $1,000 in when na cryptocurrency po yan. Tapos others naman po ay bananas for finalists, semi-finalists, and others. At meron pong rules din nung kailangan nating sundin. So meron pa pong other na tournaments dito. Check natin yung may entry fee. So example, dito po merong entry fee which is $1 in tally up tokens. At ang prices naman po nila dito ay lahat puro tally up tokens, which is nice. Pero di po ako magre-risk dito kasi wala akong tiwala sa sarili. At meron pa pong other na maraming ibang kind of events. So dito po sa power play, pwede nyo pong i-on or i-turn off yung power play, which is pag naka-turn off, walang taya, just for fun, practice match. Power play on, which is merong taya. May minimum tayong pwedeng iset, maximum, or pwede nating i-balance lang to 0.4 para maghanap lang po tayo ng players na may taya na 0.4 at itataya rin po natin ay 0.4. Ganun po yung sistema nila dito. So yun lang po muna ang ating kailangan ma-discuss dito. At by the way, meron po palang withdrawal dito na $10, minimum of $10 pataas. At every time na mag-withdraw po tayo, meron po silang charity donation na binabawas sa withdrawal, which is $1.10 kada aabot tayo ng $10. So example, $20 ang gusto nyo i-withdraw. Ang maaaring ibawas ay $2.20 sa charity. Mapupunta po sa charity na kanilang sinusuportahan. So dito nga po, tatry po natin na withdraw ang aking 10.34 tally up tokens papunta sa ating PayPal account. At yan na po, nilagay ang Gmail account. At summary po ng ating na-withdraw ay 9.31 ang papasok sa ating PayPal account, 1.03 ang pupunta sa charity. At yun na po. At ang kanilang processing days ay aabot ng 7 to 10 days, which is depende pa po kung marami ang nagwi-withdraw na mga players sa kanilang platform. At ito na nga po yung na-receive ko na email from TallyUp na na-process na ang aking cash out request, which is inabot ng maybe 15 days na paghihintay bago nila na-send sa aking PayPal account. At dito naman po ang email from PayPal na dumating na po yung ating withdrawal, which is 26 ng June, at naka convert po ito sa dollars, which is kailangan po natin convert po to pesos para ma-withdraw sa ating GCash account. Yan na po. Maraming salamat sa panood.